mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay muling magpapalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikatatlong kabanata ng unang aklat ng Lumang Tipan. Ito po ay ang aklat ng Genesis. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng karunungan na nagbubuhat sa iyo upang lubos namin maunawaan ang iyong salita. Lord, we are relying on your Spirit. Dalangin namin, Panginoon, na mangusap ka po sa amin. Maunawaan namin, Panginoon, ang lalim ng pag-ibig mo, ang lalim, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Swan, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinasabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Dito po ang linaw ng description ng salita ng Panginoon pagdating po sa ahas. Yung word na pinakatuso or sa ibang salita is mandalaya or sinungaling. Kumbaga po dito makikita natin na ang atake ng kaaway talaga is yung pagtatanim ng mga katanungan or maggagawa siya ng pagdududa. Kasi yun yung nakita natin ditong strategy niya, yung scheme niya, kay Eve. Verse 2, sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga ng halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitnaan niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. So dito po makikita natin na nadagdagan na kaagad yung utos ng Panginoon, Kasi po kung babasahin natin, babalikan natin yung sa chapter 2 verse 16, ang sabi dito ng Panginoon, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So, ang sinabi lang po, huwag kakainin. Pero dito, sa statement ni Eva, ang sabi niya, huwag namin kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. So, minsan alam niyo po, pag ang tao, ang dali nating madagdagan or mabawasan yung mga nare-receive natin information. And pagbabalik tanaw, actually, ang utos na ito ay una pang sinabi ni Lord directly kay Adam, wala pa po si Eva sa panahon na yon. Kaya makikita natin dito na maaaring may pagkukulang sa information, pagre-relay ng information na ni Adam kay Eve, or maaari din naman na ito yung pagkakaunawa ni Eva. Ayan. So, sabi po dito, sabi ni Satan sa 4, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Imagine nyo po, ginawang sinungaling ni Satan ang Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon sa 16, kapag kinain nila yung bunga na bungang kahoy na yon, sila ay mamamatay. Pero dito po, hayagan na pinasinungalingan ng serpent o ng ahas yung salita ng Panginoon, kung saan sinabi niya na hindi kayo mamamatay. Sabi sa verse 5, sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Imagine niyo po si serpent, o yung ahas na influence ng Satan dito. Makikita natin na ang ganda ng kanyang mga promotion, Ang sabi niya dito, hindi kayo mamamatay. Actually, kayo ay makakaunawa at magiging parang Diyos kayo. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Alam niyo ba, minsan nagiging proud tayo kasi maraming mga tao na parang inihahain sa atin yung mga magagandang salita na nagbo-boost sa atin
ng confidence natin to the point na nagiging proud tayo. Or merong mga tao na naghahain sa atin ng mga bagay-bagay na hindi naman talaga actually makakabuti sa atin. Sa halip talaga maglilid sa atin para tayo ay mapahamak. Kaya isa po mga kapatid ang maganda nating makikita dito. Once na tayo po ay direktang nag-aaral o nagsisiyasat ng salita ng Panginoon, hindi po tayo agad-agad nalilinlang ng kaaway, no? Unlike po ng mga taong nakikinig lang, no? Yung mga tao na kumbaga hindi talaga sila direktang nagsusuri ng salita ng Panginoon, kung ano yung i-feed lang sa kanila, yun lang yung kanilang tatanggapin. Then dumadating po talaga yung mga misinterpretation or nagkakaroon ng mga misunderstanding pagdating po sa salita ng Panginoon or sa pananaw, no, pagdating po dito. Kaya tayo talaga ay ini-encourage na basahin natin ng sarili natin ang salita ng Panginoon para talaga direkta nating maintindihan, maunawaan, mabasa ang salita ng Panginoon as if He is talking to you directly. Which is the truth naman na talaga na kapag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, direkta nating pinakikinggan or direkta nating binabasa yung salita ng Panginoon. Kasi kapag laging second hand lang, no, yung ating nare-receive, so talagang may mga instances na pwedeng tama naman yung sinabi pero mali yung ating interpretasyon, or pwede naman na mali yung kanyang pangunawa sa bagay na yun, kaya yun din yung natanggap natin. So we need to be very careful pagdating po sa katuruan po ng salita ng Panginoon. Sikapin natin na basahin ang ating Biblia. Verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya tumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Iisipin niyo po ang tukso or ang isang bagay na magkukos ng kasalanan, yung temptation, no? Tukso, temptation, same. Hindi yan mag-a-appear sa'yo ng pangit. Hindi yan mag-a-appear sa'yo ng hindi masarap, no? Mag-a-appear po talaga sa'yo na hali-hali na or nakatakam-takam, no? Kaya naman talaga dito hindi nahirapan ang serpent na linlangin si Eve. At ang makikita pa natin dito, hindi lang niya ginawa yung para sa sarili niya, kundi kinuha na niya rin yung kanyang asawa. Isa pa po na napansin natin dito, doon sa Hardin ng Eden, napakadaming puno yun, pero may dalawa na punong pinaiiwasan ng Panginoon. Yun yung tree of life and tree of knowledge of good and evil. But still, ang tao talaga, lagi silang may choice. Lagi silang may freedom, may free will. Yan. Kaya kumbaga po makikita natin, no, yung verse na po na ito ngayon na ating pinag-aaralan, ay meron din siyang parallel na verse po sa New Testament kung saan yung tinukso po ni Satan si Jesus, no, yung lust of the flesh doon sa 1 John chapter 2 verse 16, kung saan talagang di ba yung pinapagawa niyang tinapa yung bato. So talagang food, no, isa sa temptation talaga ng tao is food, no, and talagang isa talaga yan sa kahinaan ng tao. At pangalawa, makikita din natin yung lust of the eyes, kasi nakita talaga dito ni Eve na ang ganda sa kanyang paningin. And then yung makikita din po natin dito na yung pride of life, kasi yung pagnanais niya na magkaroon ng karunungan. Kaya kung mapapansin natin yung sinabi ni Satan na magiging marunong ka tulad ng Diyos. So yung pride of life, ito yung mga tatlong bagay na hindi naingatan ni Eve nung panahon na yon. Verse 7, nagkaroon nga sila ng pangunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila mga ito at ginawang panakip sa katawan. So dito
dito po makikita talaga natin, no, na nagkaroon na sila ng pangunawa at nalaman nilang sila ay hubad. Hindi dahil lang sa literal dahil na hubad, kundi nagkaroon din po sila ng mali siya, no? Na malis, kumbaga, dyan kasi dahil sa kasalanan. Now, ang ginawa nila, kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Kaya alam niyo minsan, pag tayo nagkakasala, gumagawa tayo ng parang paano takpan, no? Yung ating sarili, no? Hinahide natin yung ating sarili kasi nga alam natin na nakakahiya, no? Nakakahiya. Yan po yung unang mararamdaman ng taong nagkakasala. Nang dapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ayan. So dito na, nagkaroon sila ng takot. Una, hiya. Pangalawa, nagkaroon sila ng takot kasi yan po ang bunga ng kasalanan. Kaya sa umpisa, di ba? Parang pag nagkasala ka, pag na-realize mo na nagkamali ka o nagkasala ka, unang-unang tendency yan, mahihiya ka na, di ba? O itago mo yung sarili mo kasi nakakaya. Yung pangalawa, matatakot ka na, no? Kasi alam mo na ikaw ay pwedeng hatulan, husgahan, di ba? Verse 9, ngunit tinawag niyang lalaki at tinanong, saan ka naroon? O, tinanong sila ni Yahweh, saan ka naroon? Ibig pang sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adan at si Eva. Of course not, hindi po alam ng Panginoon kung nasaan sila. Pero ito ay rhetorical question na kung saan ay nais ng Panginoon na kumbaga sila mismo yung lumapit sa Kanya. Ayan. Verse 10, natakot po ako nang marinig ko kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Ayan. So, siya na, nagsabi na hubad siya. Nagtanong muli ang Diyos, sino nagsabi? Sino may sabi na sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng buwang ipinagbabawal ko? So, ibig sabihin ba, hindi alam ng Diyos na kumain sila ng bunga na nagbibigay ng karunungan? Hindi rin po. Ito ay rhetorical question kasi binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na itong kanyang mga nilikha, unang taong nilikha niya, ang una na talagang mag-lay down ng kanilang kasalanan. Ano po? Ayan. So, ang sabi dito, 12, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Ayan. So, makikita po natin dito yung ugali talaga ng tao, no po, na sa halip na aminin ang kasalanan ay talagang laging naghahanap ng maituturo, ano? Laging playing safe. Yan sa yung ugali po ni Adam. Ano po? 13, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae, mangyari po nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. Yan. So, turo din siya. Another din, no? So, makikita po natin ganito yung nature ng tao, ano po? Pag nagkasala tayo, kahit na responsible tayo dun sa actions natin, lagi tayo naghahanap ng matuturo. Not because to save us from that sin, but to lessen. Kasi alam natin na na-commit natin yung kasalanan na yon. Pero umaasa tayo na malilesen. Akala natin, kapag meron kasama tayo doon, mahahati-hati yung kasalanan. But still, kasalanan is kasalanan. Maliit man o malaki, considered kasalanan pa rin siya. Okay? Verse 14, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa ay may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. So, dito po makikita natin, no, na pinarusahan ng Panginoon itong ahas na ito. And may, bawat talaga kasalanan natin, may kaakibat po talaga siyang consequences. So, verse 15, kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog ng iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tuklaw. Actually po, ito ay isang prophecy, no? Prophecy po to na mangyayari, no? Sa plan of salvation o redemption ng Panginoon sa atin dahil sa pagkakasala. Imagine nyo po, makikita natin dito na hindi pa man nagkakasala si Adan at si Eva, may remedy na si Lord, no? Kaya ganun po siya, hindi natin pwedeng sabihin na hindi alam ni Lord na mafo-fall ang mga tao, no?
Alam ni Lord yung limitasyon ng tao, alam ni Lord. Pero bakit inalaw ni Lord? O tatanungin naman, bakit inalaw ni Lord na magkasala yung tao? Para wala na lang sanang kamatayan, para wala na sanang paghihirap. Hindi po yan nais ng Diyos na makumit natin yung kasalanan. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaang magdesisyon, ng kalayaang mamili. At sa bawat pagpili po, may kaakibat yun na reward or punishment. Dahil ang pinili natin ang pagsuway, so of course, merong punishment. Pero pag ang pipiliin po natin ay pagsunod, of course, meron siyang reward. At dahil sumuway po sa utos niya ang kanyang nilikha, ang tao, no, at maging ang ahas, kaya naman may akibat po itong consequence. 16. Sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin. At sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawa'y lagi iyong nanais na nasain, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. So dito sa verse 15, sinabi niya dito, yung babae aking pag-aawayin, binhimot binhi niya. So yung binhi ng babae dito ay tumutukoy po kay Jesus Christ, no? And then ang sinasabi ang binhi mo, yun yung serpent po, si Satan po yun. Okay, so yun po makikita natin sa mga later part kung ano yung gagawin ng Panginoon at kung paano marireveal ito, mapufulfill itong prophecy na ito. Ayan. And then 17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adam, dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ng ipinagbabawal kong bunga, dahil dito ay sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal pagkain mo ay magmula. So imagine nyo po yung babae kung bakit naghihirap tayo sa pagbubuntis mula paglilihi, no? Pagbubuntis hanggang sa panganganak. Eh, yan po ay sanhi din, no, ng ating kasalanan o bunga ng kasalanan. At ang mga lalaki naman, na kumbaga po dati, ang pagkain nila is makukuha lang nila sa paligid, provided na ng Lord. I-cultivate mo na lang, palalaguin mo na lang. Pero this time, ang sabi ng Panginoon, no, magbubungkal na sila ng lupa, no? Paparanasin talaga na kailangan mong pagpawisan ng matindi para makakain ka. So, isa po yan sa punishment dahil po sa pagsuway. 18. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Ayan. So, makikita po natin talaga na kung ano man yung mga dinadanas natin sa panahon ngayon ay may relasyon sa kung ano ang pagkakasala ng tao. 19. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Verse 20, Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ayan. Nung una po nakita natin yung tao, gumawa sila ng pantakip sa kanilang katawan. No, yun po yung mga dahon. So dito natin makikita na tayong tao, hindi sapat yung ating karunungan at kakayanan para takpan yung ating mga kahubaran, yung ating kahihiyan. Ano po? Kasi limitado po yung ating kakayanan at karunungan. Samantalang makikita natin dito sa Lord, no, na ang ginawa niya pong panakip sa katawan ng mag-asawang si Adan at si Eva ay balat ng hayop. Alam niyo ba na ito ang picture ni Jesus? Kung saan, imagine niyo po, bago makuha yung hayop, kailangan may mamatay na hayop, 'di ba? May dumanak na dugo, 'di ba? Para meron lang pantakip, no, sa kanilang kahubaran. Yan. So makikita po natin dito na with the blood of Jesus, no, through the blood of Jesus, kumbaga tayo ay nalilinis sa ating kasalanan, no? Yung ating kasalanan ay kumbaga napapatawad dahil po dun sa dugo ng Panginoon. So siya po ang picture, no, yung lamb, no, yung or yung tinatawag na garment of skin. Verse 22, pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao. Natin, ginamit niya yung natin kasi po ang Diyos Ama kasama ang
Espiritu at ang anak, no, si Jesus, ang nag-uusap. Ano po? So, Trinity ang tumutukoy po dito. No? Sabi niya dyan, pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na nila ang mabuti at sama. Baka pumutas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. So, dito po makikita natin na inalis na sila ng Panginoon, no? Or hinadlangan na silang makalapit pa dun sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Kasi nga, kapag kinain nila yon, sure na hindi na sila mamamatay, no? So, yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. So, imagine ang ganda ng plano ng Diyos. Nandiyan siya sa loob ng Hardin ng Eden, makakain niya lahat yung gusto niyang kainin. Pero dahil sa nagkasala sila, nahiwalay sila sa Panginoon. Yun po yung first death, no? Kasi akala ng kaaway, pag sinabi dito na yung kamatayan, or even sina Eva, ang iniisip nila yung kamatayan is yung physical, no? Pero yung kamatayan po na tinutukoy ng Panginoon is kamatayang espiritual, kung saan ay nahiwalay ang tao sa Panginoon. Yun po yung first death. Ayan. Verse 24, pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. So dito po talaga makikita natin na once tayo po ay nagkasala sa Panginoon, talagang palayo ang tendency, no? Hindi papalapit ang nangyayari. Kasi yun yung bunga ng kasalanan. Pero ngayon na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, no, marami ng way, no, para magdesisyon tayong lumapit sa Panginoon. Hindi pa layo, hindi pa lapit. Pero yung sa first creation po, makikita natin dito, yung bunga ng kasalanan ay nahiwalay sila sa Panginoon. Kaya sana po may natutunan tayo at abangan natin ang susunod na kabanata. To God be all the glory and God bless everyone.